Ayan, binibigyan kong puwersa yan pero gumanet, no? Halos ayaw umikot, ayaw gumalaw. And kung mapapansin nyo guys, freewheeling na talaga siya. Ayan, no? Kaya wala na siyang ganit. Hindi na siya mahirap paikutin. Good morning guys! So in this video, maglilinis tayo ng brake caliper para sa GSX 150. Let's go! So one of the common signs na marumi ang ating brake caliper is kapag gumaganit yung ikot ng ating gulong. So halimbawa ito guys, magaan siya, no? Freewheeling pa siya umikot ngayon. Pero kapag tayo ay tumapak sa preno, ayan, so tumapak tayo sa brakes and then try natin paikutin ulit yung gulong. Ayan, kung papansin guys, bumigat siya. Ayan, binibigyan kong puwersa yan pero gumanet, no? Halos ayaw umikot, ayaw gumalaw. Tapos kapag inalog-alog natin itong brake caliper at pinaikot natin ulit, ayun, nagpi-freewheel siya ulit. Gumagaang. So yun na isang sintomas guys na marumi ang ating brake caliper. Yung sa front naman guys, tinesting ko, okay naman siya. Nagpi-freewheel pa rin kahit pumreno tayo. So pakita ko na rin sa inyo. Brake. So kahit pumreno tayo, magaang pa rin siya. Freewheeling pa rin. Yan, so okay pa to. Yung sa likod lang talaga. So this is also known as brake dragging guys. And usually, most of the time, nakukuha naman to sa linis. Pero depende pa rin sa condition ng ating brake calipers kung kaya pang makuha sa linis. So share ko lang din guys, maglilinis lang sana ako ng kadena, no? So magta-chain cleaning lang talaga dapat ako. And then napansin ko yung, itong rear wheel ko, ang bigat umikot. So yan, magbabawas lang tayo ng rear wheel guys para mas maluwag, mas may access tayo. Okay, so tanggalin muna natin yung brake pads guys. Luluwagan natin to. So may cover lang to, ayan. Tapos, luwagan natin itong allen. 5mm ang size. So tatanggalin muna natin yung brake pads guys para mas madaling mahugot. Ayan, so hugutin lang natin para matanggal ang brake pads. Ayan. Ito yung sa right. Makapal pa guys. At ito yung kaliwa. Makapal pa rin. Medyo marumi lang, no? May dumi sa loob ng grooves. Linisin natin mamaya. Okay. So meron tayong access. Mas maluwag na rito sa brake caliper natin. So 19 guys dito sa right side axle. At 17 sa kaliwa. Okay. Yan, so ito na yung brakes natin guys. Hindi natin aalisin yung gulong. Okay, so ang lilinisin natin guys ay itong malaki. May dalawang pin yan. So ihilahin natin muna paalis dito sa caliper. Yan. Yan, ito siya guys. As you can see, itong mas mahaba, medyo lumagkit na nga yung grasa, no? Itong maikse, smooth pa eh. Ito kabila maganit. So linisin natin, brake cleaner, tapos lagay ulit ng grease. Okay, pero start mo tayo dito guys sa caliper piston. Ayan, sige yung loob marumi, no? Makinis dapat to eh. Okay, so gamit lang tayo guys ng brake cleaner. So yun, brush tayo. Tapos abutin nyo talaga guys yung paikot nitong piston. Gamit lang kayo ng manipis na toothbrush guys. Ito pinaglumaan na sipilyo. Huwag kayong gagamit ng steel brush or steel wool para hindi rin ma-damage kung sakaling mamaya madukot yung seal sa loob. Mahirap na. Tsaka itong rubber boot, ito, may dalawang goma yan, ito, tsaka yan sa kabila, yan dalawang yan. At linisin na rin natin yung loob nyan. Sa rubber guys, alalay lang tayo para hindi mabutas. Maganda nga to, punasan lang. Gamit lang kayo ng basahan. Ayan, so makikita natin guys yung difference, no? Ang kinis na niya ulit ngayon, yung piston. Okay, so linisin din natin guys itong brake pads. Pwede na namang bugaan ng brake cleaner to.
Pwede ring liyain kung gusto nyo. Pero ako tatanggalin ko lang tong naipit na dumi sa groove niya. Ayan o. Yan. Linis lang, brake cleaner. And then, pwede nyong lihahin yung mismong pad. Pero ako pupunasan ko na lang. Yan, punas-punas lang. Okay na yan. Basta matanggal nyo lang yung dumi. No? Ma-refresh natin siya. Ayan. Linis na ulit. So yung kabila naman. Ito yung isa guys. Kita nyo may mga kumakalsa doon sa grooves niya, no? So, brake cleaner lang. And then, sikwatin lang natin ng flat screw. Ayan, gamit ko flat screw. Okay, so balik muna tayo ulit sa caliper, guys. May additional tip lang ako. Pwede nating bombahin yung brake pedal ng siguro mga 2 beses para lang lumabas siya ng konti. Yung piston. Papaalsayin lang natin siya ng konti, no? So, isa, 2, yan. Okay na yon. Tapos, babrushin natin na siya ulit. Bupugan ulit ng brake cleaner. Para lang mailabas natin yung part na yung medyo nasa singit. Kumbaga, no, malinis din siya. Madali na maibalik yan, guys. Pero hindi nyo naman kailangan diinan pa yung loob, no, yung singit nung piston. Iwasan nyo na rin pasukin yan, guys. It's baka matamaan nyo yung, yung seal. Yan, so linis lang ng linis dito sa caliper. Sa piston, itong butas, pati yung mga other parts, itong retainer spring sa taas, itong kabilang side, brushin nyo rin. Yan, so tapusin ko lang to guys. Okay, so dito naman tayo sa guide guys. Dito sa caliper pinit ang 2. So ganun lang din, brake cleaner. Tapos pati itong nilalapatan or inuupuan ng brake pads natin guys, ilinisin din yan. Tapos ito, brushin na rin natin. Tanggalin yung mga lumang grasa, no, na lumagkit na, nanikit na. May mga times din pala guys na kinakalawang to. Ayan, kagaya sa akin rusted na itong isang part. Itong kaliwa lang, pero yung sa right side, kung mapapansin yung makinis naman siya. Pero itong kaliwa talaga, itong mahaba. Common yan guys na nagrarust, dumudumi, gumaganit. So importante rin talaga na nalilinis siya. Pwede nating liyahin ng manipis na liha, siguro 1,000 o 2,000 grit, para lang kuminis siya. So gagamit na tayo guys ng liha na ito 1,000 grit para dito sa isang caliper pin since rusted na nga talaga siya. So papakinisin lang natin siya, alisin natin yung kalawang. Okay, so ito na siya guys. As you can see, nalinis natin, no, nawala na yung pagkagaspang niya. Kagaya na siya nitong isa. Kasi ito, ang dulas talaga guys. Oh. Ito kanina ang gaspang eh. Pagka hinawakan mo. Ngayon, gumamit nga tayo ng 1,000 grit na sandpaper, tapos brake cleaner, para mapakinis natin siya ulit ng ganito. So yan, pag ganyan, okay na yan. Okay, sa pagtulak ng caliper piston guys, pwede nyo namang, kung kaya nyo, pwede nyo diinan papasok. Yan, tutulak nyo lang yung papasok. Gamit kayo ng flat screw siguro or kahit anong panggalang para maitulak nyo. Pero tayo, since meron tayong pang-retract ng caliper piston, ginagamit ko to guys sa kotse. Tatry natin siyang gamitin dito. So, tinanggal ko lang yung dulo na part para kumasya siya. Ito guys, usually, papasok dapat to dito sa piston ganyan. Kaso, maliit ang piston ng motor, no? So, tinanggal ko na lang siya. And then maglalagay ako ng karton dito sa loob. So itutulak niya ito papasok. Pasok natin muna dyan. Saka natin ilalagay itong compressor. Yan, pag ganyan siya. Tapos iikot lang natin itong labas. At papasok yan doon sa loob ng piston doon sa butas. Itutulak niya ngayon yung karton. Para at least hindi magasgas yung piston, no? Yan, so ikot lang natin hanggang sa maramdaman natin na didiin yan. Babangga ito guys. Dito sa kabilang side ng caliper. Ayan, bumabangga na siya. Ayan, pag may pressure na, ikot lang natin konti hanggang sa mapatras na natin yung piston ng konting-konti lang. Since konti lang din naman yung inalsa natin sa kanya kanina, no? Ayan, isa, 2, ayan. Okay na yan. Pasok na ulit yung pad niyan mamaya. Check din natin yung brake fluid kung hindi ba umangat masyado. Ayan, medyo umangat nga ata siya. Lumampas ng upper. Pero okay na yan kasi mamaya bobombay naman natin ulit. So bababa ulit yung fluid niyan.
Yan, tapos dukutin lang natin ulit yung karton na nilagay natin sa loob. Yan. So sige guys, ito yung diniin niya, yung karton. So at least hindi nagasgas yung loob ng piston natin. Okay, so maglagay tayo ng grease guys. Yan, dito sa pin. Ito yung nilihan natin kanina, no? Yeah, so kung papansin nyo guys, para siyang paste. So brake paste talaga siya, no? Yun yung correct term para sa kanya. And then ikakalat lang natin dito sa surrounding area ng pin. Then kakalat lang natin siya. So hindi naman kailangan sobrang dami, no? Importante lang ay mahaguran natin yung buong pin. So yan, sapat na yan guys. Actually marami na nga yan. Pag pinasok natin mamaya sa boot yan, itatapon din niya yung sobra. Okay, itong kabila naman. So ito yung mas mahaba. Ito yung nilihan natin kanina. Makinis na talaga siya, no? Yan. So importante kasi guys na makinis siya para walang area na magi-stack up siya. Walang parts na gumaganit. Every time na tatapak tayo, gumagalaw to di ba? So dumidiin yung brake caliper para dumiin yung brake pad sa disc, no? At pag bumitaw tayo sa brake lever or sa brake pedal, dapat yan babalik siya or mawawala yung tension niya ng konti, kahit konti, no? Since wala namang spring to guys, di ba? So nagre-rely talaga siya sa very slight movement nitong brake caliper natin at nung brake piston. Kaya importante na nililinis sila para pre-moving sila lagi. At yun nga itong area na to, importante na ginagrasahan. Yan, so okay na to guys. Well greased na siya, pwede natin balik dun sa boot, dun sa caliper. Okay, so make sure din pala guys na yung butas, ayan, nung caliper boot natin, yung pinagsususukan nitong pin, make sure na tuyo na siya, no, from the brake cleaner. Yan, kagaya nito, tuyo na yung loob niya. Kanina basa yan basa pa ng brake cleaner, kaya wala na. Dry na yung inside niya. So para lang sure tayo na walang natirang brake cleaner sa loob, nag-evaporate na siya, no? Since kung may matira dyan guys, ay baka tunawin niya yung brake paste na nilagay natin. Magiging malabnaw to. At hindi siya magiging kasing effective. No? So importante yun. Kailangan tuyong-tuyo yung pagsusuksukan natin. Okay, so pasok natin guys. Yung maiksi, siya yung nandito sa likuran ng caliper. So pag ganito ang pwesto niya, pasok natin sa rubber boot. Yan. Ayun. So na-shoot na yung boot and may excess, di ba? May mga excess grease. So punasan na lang natin yan. Okay, so nakabit na natin yung gulong guys and ibabalik na natin yung brake pad. So lilinisin natin itong retainer pin ng brake pad. Okay, so balik natin yung pads guys. Shoot lang natin dito. And itong isa. Yan. Kabit na natin ang pin. Okay. And as you can see guys, malayo pa yung piston dito sa pads, no? So ipapump natin ang brake lever. Yan. Yun. And kung mapapansin nyo guys, freewheeling na talaga siya. Ayan o. Ayan, wala na siyang tension. Hindi na siya mahirap paikutin. Yan ay kahit nung bumreno tayo, no? Kahit nung binomba natin siya. So hindi kagaya kanina, effort para paikutin. Ngayon wala na. Hanggang na niya. Ayun. So pag humihinto siya, kung mapapansin nyo, umaatras ng konti. Diba? Ayan. Umaatras siya pabalik. So ibig sabihin nun, wala nang dragging. Freewheeling na talaga siya. So yun. Okay na guys. So that's all guys. Sana yung nakatulong. Thank you and God bless. Bye-bye.